Kahapon muling naglabas ng report ang Vera Files tungkol sa kontrobersyal na property sa California. Ibinenta man ang property sa halagang $1.125 million o 48 million pesos kina Mary Grace Apolinario at Jerome Mo, may-ari ng Jerry's Grill, isang kilalang restaurant chain. Sinubukan namin kunan sila ng pahayag pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Ibinenta umano ito noong March 11, 3 linggo bago sila sampahan ng kasong tax evasion. Sa litratong nakuha ng Vera Files, sa sinasabing living room ng bahay, makikita ang litrato ng mag-asawang Arroyo, makikita din ang imahe ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo habang nanunumpa bilang Pangulo. Pero git ng kongresista, walang mali sa pagbebenta nito at malinaw na ginigipit lamang siya ng kasalukuyang administrasyon. Sa sumunod na taon, muling umakyat ang net worth ng kongresista at naging 99.9 million pesos. Sa taong 2008, nadagdagan din ang nakapangalang negosyo sa kanya. 2 kumpanya ang kanyang idineklara dito, ang Los Manos Verdes at U18 Properties. Titingnan natin kung ano ba talaga ang katatayuan ni Mikey Arroyo sa mga kumpanyang ito. Wala daw dito, sir. Wala po talaga. Talagang wala. Di bala, salamat po. Thank you. Wala daw talaga, sabi ng mga gwardiya at saka yung mga tauhan dito na matagal na rin ang mga empleyado nitong JIC building. Dito sila nakabase pero wala daw talaga tong info na nakadeclare sa SALN ni Mikey Arroyo. Sa taong 2008, naging isa siya sa 20 pinakamayamang kongresista sa bansa. Taong 2009, mas lumaki pa ang net worth ng ang galing party list representative at naging 101 million pesos. Turiin, mula 2001, umakyat ng 1,671% ang yaman ni Congressman Mikey Arroyo mula sa 3.3 million pesos na cash in bank at cash on hand noong 2001. Nasa 50 million pesos na ito noong 2009. Ang shares of stock na nasa 2.1 million pesos noon, umakyat na ito ngayon sa 40.6 million pesos. At the point na nagkaroon ka ng ari-arian, may dahilan niya, no? Kung either nagtrabaho ka, so kailangan ho may binabayad kang buwis. May nagbigay sa'yo, so kailangan ho may buwis pa rin yan, no? Donor staff. O minana mo, meron pa rin buwis yan, estate tax. So, sa mga estate, sa mga SALN ho ni Congressman Arroyo, which is a joint SALN, no? Kung SALN yan, joint, meron ho siyang ari-arian na nalikom, wala naman ho siyang pinafile na income tax return. Pero nang suriin namin ang election contribution ni Mikey noong 2004 at 2007 na aming nakuha sa COMELEC, nakasaad na personal funds lamang ang kanyang ginamit sa kanyang kampanya. Walang nakalista na ibang pangalan na tumulong sa kanya. Dismayado rin ang kongresista na nadawit sa kasong asawa na isa lamang daw simpleng may bahay. Pero ayon sa BIR, nakadeklarang direktor si Angela ng iba't ibang kumpanya, kaya obligasyon nito na mag-file ng ITR. Ang requirement ng batas is ideklara mo yung iyong financial interest. Hindi naman sinasabi na trabaho eh. If you notice yung mga declaration, shares of stock yan or director lang siya. It could be na 1 share lang siya dyan. Pero wala pa rin siyang income. Diba? Walang compensation income na taxable. Ang kakulangan ng due process ang inireklamo ngayon ng kampo ni Congressman Arroyo. Paliwanag ng isang pribadong tax lawyer, wala naman daw irregular sa ginawa ng BIR na computation base sa SALN ng mga Arroyo. Dapat lang daw ay maipaliwanag ng maayos si Congressman Arroyo kung paano naman lumago ang kanyang yaman at nakabili ng mga ari-arian. Gayong nasa 70,000 piso lang kada buwan ang nakadeklara niyang sahod bilang isang kongresista. Pero posible raw kasi may ibang income o sweldo sa Arroyo na di niya dineklara. Actually, ang hindi tax code ang nagre-require nun. Ang nagre-require nun yung law sa yung pagde-declare ng SALN. No statements of assets, liabilities, and net worth. No? Yung para magkaroon ng public accountability yung mga
mga opisyal sa gobyerno, kailangan nilang ilista ang kanilang mga properties, real property, movable property, financial interest, yung mga liabilities nila, yung mga stocks nila in corporations, kailangan nila i-declare yun to have a profile para malaman ng publiko kung sino sila at anong mga koneksyon nila. Nauna nang sinabi ni Congressman Mikey Arroyo na handa niyang harapin ang kanyang responsibilidad sa gobyerno kung mapapatunayang siya'y may pagkukulang. Pero hanggat hindi niya na ipapaliwanag ng malinaw kung saan galing ang kanyang nakakalulang yaman at ari-arian, ang lahat ng pagdududa rito ay hindi rin matutuldukan at mananatiling palaisipan. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.